Magandang araw po. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ako po ulit si Obet. At meron na naman po tayong kwentong ibabahagi sa inyo. Ito po ay naganap sa totoong buhay. Ibinahagi po ng isa sa aming kamag-anakan. Hindi ko na lamang po babanggitin ang eksaktong lugar para na rin po sa kanilang kapakanan. Ito po ay nangyari sa lalawigan ng Aklan. Ito po ang kwento. Yung panahon na yun, nasa Ibahay pa kami nakatira. Sa Ibahay, Aklan. Ako ay nasa hustong gulang na pamilyado at may 5 anak, 3 lalaki at 2 babae. Mahirap ang buhay namin nun. Pagsasaka at pangingisda ang madalas kong pinagkukunan ng pagkain. At kung minsan naman nakiki-extra ako kung saan pwede magtrabaho. Gabi-gabi halos iniisip ko kung paano ko bubuhayin ang aking mag-iina at kung paano ko pagsisikapan ang aking pamumuhay. Isang gabi nun, at dahil sa pagod ko sa trabaho sa bukid, inaisipan ko lang na lumagi sa harapan ng aming bahay. Maliit lamang ang aming bahay. Kubo lamang ito kung maituturing. Gawa lang sa pawid at mga kawayan. Ngunit sa harapan nito may isa pang kubo na doon ako madalas nagpapahinga. Gawa lamang yun sa amakan at pawid. Yun yung parang nagsisilbing beranda doon sa aming bakuran. At dahil sa kapaguran ko, doon ako nakapagpahinga. Doon ako nag-iisip-isip. Habang tumatagal, hindi ko na namamalaya na lumalalim na yung gabi. Kaya naisipan ko nang pumasok sa aming kubo. Maya-maya pa, biglang umambon. Kaya muli kong naisip na maya-maya na lamang akong bumalik at patilain pa muna yung ambon. Habang nakaupo ako, bigla akong nakakita ng ilaw. Hindi ko mawari kung saan nagmumula yun. Parang maliit na apoy yun, na parang lumilipad-lipad sa hangin. Palipat-lipat ito ng pwesto. Hindi naman na bago sa akin ang mga ganitong bagay. At sa lugar namin, isagana sa kwento tungkol sa kababalagan. Kaya habang nakikita ko yung parang maliit na apoy na yun, pinagmasdan ko lamang ito. Makalipas ang ilang minuto, nakarinig ako ng boses. Gido. Nung una hindi ko to pinapansin. Ulit nagpaulit-ulit ang pagbigkas sa aking pangalan. Gido. Kaya nagpalingalinga ako sa paligid. Tumingin ako sa aming bakuran. Ngunit wala akong makitang ibang tao maliban sa akin. Yung pamilya ko nung mga oras na yun natitiyak kong nahihimbing na sa tulog. At muli may tumawag sa aking pangalan. Gido. Sa pagkakataong ito, nakaramdam na ako ng kilabot. Kinilabutan na ako dahil natitiyak ko
na hindi yun boses ng isa sa aking mga anak, lalo ng boses ng aking asawa. At ang mga anak ko nun ay hindi pa malalaki, at lalong hindi kagaya nun ang naririnig kong boses. Kaya dali-dali kong kinuha ang aking mga gamit at ang aking sigarilyo, at nagsisimula na akong tumakbo papunta sa kubo nang muli itong magsalita. Mag-okay ka dyan, malapit sa bakod mo, at may matatagpuan kang kayamanan. Banggit ng boses. Nang marinig ko yun, sa hindi ko maipaliwanag na pangyayari, ay parang nakuha nito ang aking atensyon. At ako'y kaagad na nagwika. Kayamanan? Sagot ko. Oo, kaibigan. Sundan mo lang yung ituturo ko at makukuha mo ang kayamanan. Sabi pa ng boses. Sa mga sandaling yun, ay parang napalitan ng pananabik ang aking kaba. Dahil na rin siguro sa hirap ng buhay namin, inaisip ko na baka ito na ang pagkakataong guminhawa ang aming buhay. Kaya bigla akong napalingon at sinundan ko kung saan nagmumula ang boses. Ngunit puros puno at bakuran lang namin ang aking natatanaw. Wala akong ibang makitang nilalang. Maglakad ka patungo malapit sa iyong bakod at sasabihin ko kung kailan ka hihinto. Sabi ng boses. Kaya agad-agad akong tumalima. Naglakad ako na ayon sa sinasabi ng boses. At makalipas ang halos 10 bilang ng hakbang, ay nakarinig muli ako ng salita. Huminto ka lamang dyan, kaibigan, at maghukay ka. Hukayin mo yung kinatatayuan mo. At pag may nakita kang isang garapon, buksan mo yung garapon at kuhain mo ang nasa loob nito. Ngunit wag na wag mo itong babasagin. At dahil naisip ko ang kayamanan, ay agad kong kinuha ang aming piko at pala sa bahay. Ngunit bago ako bumalik, ay nilagyan ko muna ng palatandaan yung paghuhukayan ko. Nang ako'y makabalik na, dala-dala ang piko at pala, ay inundayan ko na ito ng hukay. Hukay ako ng hukay kahit 10 oras na ng gabi. Pero wala na akong nararamdamang kaba nun. Hindi na ako nababahala dahil nasa loob naman ako ng aming bakuran. At hindi ko rin maipaliwanag na yung nervyos ko kanina ay talaga namang napalitan ng pananabik. Hanggang sa makalipas ang kalahating oras na kahuhukay, ay parang may natamaan ako na parang babasagin. Kaya agad kong kinuha yung mga lupa para makita ko kung ano yung natamaan ko. Nang may makita akong garapon na nakabaon sa lupa, kaya agad-agad kong hinawi ang lupa na nakatabon dito. Pagkahawi ko ng mga lupa, ay kitang-kita ko sa loob nito ang isang parang kwintas na gawa sa ginto. Kumikinang ito. Ngunit sa hindi ko sinasadyang pagkakataon, ay nagkaroon ng lamat ang garapon. Marahil sa pagpiko ko kanina,
Pilit kong binuksan yung takip ng garapon. Sinubukan ko itong pihitin ng buong lakas. Ngunit tila dumudulas lamang ito. Muli kong sinubukan. Sa pagkakataong ito, naglagay pa ako ng konting tela sa bukasan ng garapon para lalo ko itong mahawakan at magkaroon ako ng puwersa. Pinihit ko ng pinihit. Ngunit wala pa din. Muli ko itong sinubukan ng makailang ulit. Ngunit nananatiling sarado ang takip nito. Ang higpit ng pagkakasarado rito. Kahit sa ilalim na ng gabi, ay kitang-kita ko ang kislap na nililikha ng gintong kwintas na nasa loob ng garapon. Nang sa kakapihit ko at kakapwersa ko, ay tuluyan ng nabasag ang garapon. Ngunit hindi ko naman ito sinasadya. Marahil dahil sa lamat. Kaya agad kong pinasok ang aking kamay dun sa basag na garapon at pilit kong inabot yung ginto na nasa loob ng garapon. Nananatiling nasa lupa ang basag na garapon at hindi ko ito gaanong maabot. Kaya kumuha ako ng maliit na patpat pangsungkit sa kwintas at dahan-dahan ay naabot ko ang isang bahagi ng kwintas. Dahan-dahan pa ay unti-unti ko nang nasungkit yung kwintas at dahan-dahan ko itong itinaas hanggang sa maabot ko na ang dulong bahagi nito, hanggang mahawakan ko na sa aking kamay. Pagkahawa ko sa dulong bahagi ng kwintas ay hinila ko yung kwintas na to. Pagkahila ko ay tila nakabaon nito sa ilalim. Kaya hinila ko pa ito ng hinila. Mga ilang minuto ko na itong hinihilang, ngunit hindi ko pa din nakikita ang dulo ng kwintas na to. Kaya nagpatuloy ako sa paghila. Hinila ko ito ng hinila. Dalawang kamay na ang ginagamit ko sa paghila ng kwintas na to. Ngunit sa kabila nun, ay hindi ko pa din nakikita ang dulo ng gintong kwintas na yun. Pinagpatuloy ko pa din ang paghila dahil iniisip ko, eto na yung ginto. Andito na. Hinila ko pa rin ito ng hinila. Hanggang sa hindi ko na namamalaya na lumipas na pala ang halos mahigit 1 oras. Hila ako ng hila, ngunit hindi ko pa rin nakikita ang dulo ng kwintas na yun. Parang wala itong katapusan. Ngunit ayaw ko pa din itong bitawan dahil ginto na itong hinahawakan ko. At syempre ayoko itong pakawalan. Kaya nagpatuloy pa rin ako. Hanggang sa nangawit na ako kakahila. Tila wala talaga tong katapusan. Takang-taka ako ng mga oras na yun. Kung paano ko makukuha yung dulo nun. Parang walang hangganan itong kwintas na to. Nagpatuloy pa ako sa paghila. Hanggang sa makalipas ang ilang oras. Hanggang sa makarinig na ako ng tilaok ng manok. Ngunit hindi ko pa din nakikita ang dulo ng gintong kwintas na to. Dahil sa pagod ko. At pati na rin sa parang wala nang kapag-asa na makita ko yung dulo ng kwintas na to. Binitawan ko na yung kwintas. Pagkabitaw ko parang bumalik ito sa lupa na parang nahulog sa butas. Nananatiling andun yung nabasag na garapon.
Hindi ko na narinig dun yung boses na tumatawag sa akin kanina. Kaya nagpasya na akong tabunan na lamang muli ang aking hinukay at itigil na yung pinagagawa sa akin ng boses. Nang matapos ko yun, ay hinintay ko na lamang na magbukang liwayway at kaagad-agad ay nagtungo sa isang manggagamot sa aming lugar para idulog ang aking naranasan. Makalipas ang halos 20 minuto na paglalakad, ay narating ko na yung bahay ng manggagamot. Halos kagigising lang nito nang mabungaran ko siya na nasa labas ng kanyang bakuran. "Tainsyong, magandang umaga po," ang bati ko. "Oh, Gido, ang aga mo ah. Aga mo na parito." Sagot naman ni Tainsyong. "Opo, pasensya na po kayo. Meron lang po sana akong idudulog sa inyo." Sagot ko naman. At dun ko inilahad sa manggagamot ang aking naranasan kagabi. Natatakot po kasi ako baka po ako yung magkasakit o kung ano pa man. Sabi ko kay Tatay Insyong. Sa malamang, engkanto nga yung narinig mo kagabi. Pero, huwag kang mag-alala at bibigyan kita ng pangontra para hindi ka magambala. Sagot naman sa akin ni Tatay Insyong. Kaya biglang nawala ang aking mga agam-agam. May mga bagay na ibinigay sa aking pangontra si Tatay Insyong para mawala na ang aking kaba tungkol dun. Pagkaabot sa akin nun ay nagpasalamat na ako sa manggagamot at umalis na rin para makauwi na dahil magdamag nga akong walang tulog. Pagkauwi ko ay hindi ko nito pinalampas sa aking pamilya, lalo na sa aking mga anak. Inilihim ko ito. Sumunod na gabi ay nakikiramdam ako sa paligid namin. Nakikiramdam ako sa maaaring pagpaparamdam ng engkanto. Ngunit taglay-taglay ko ang pangontrang ibinigay sa akin ni Tatay Insyong. Nung gabi na yun, sinubukan kong lumabas ng aming bahay at nagmatyaga akong muli. Muli kong binalikan yung lugar kung saan ako naghukay kagabi. Nagmanman ako at nagmatsyag. Makalipas ang ilang oras na pagmamanman, ay wala naman akong naramdamang kakaiba. Kaya nagpasya na akong bumalik sa aming bahay. Hanggang sa dalawin na ako ng antok at makatulog na. Lumipas ang ilang araw na wala na akong nararamdaman na o naririnig na kakaiba pa. Hanggang sa lumipas ang ilang linggo. Hindi din naman ako dinapuan ng kakaibang karamdaman o kung ano pa man. Kaya nakakalimutan ko na yung nangyaring yun. At nagpatuloy na lamang ako sa dati ko nang nakagawian. Magtrabaho sa bukid. Isang gabi, sobra akong napagod dahil sa gawaing bukid. Kaya't hindi pa kalaliman ng gabi, nakatulog na agad ako. Ngunit sa gitna ng aking pagtulog, may narinig na naman akong boses. "Hindi mo sinunod ang aking utos," sabi nito. "Bakit mo binasag yung garapon? Hindi mo ba alam na yan ang pinakapaboritang laruan ng aking anak? At dahil doon ay iyak ng iyak ang aking anak. Bakit mo yun binasag?" Sabi pa nito. Hindi ko naman yung sinasadya. Malay ko bang pagpiko ko ay matatamaan yun?" Sagot ko naman. "Kabilin-bilinan ko yan sa'yo. At dahil dyan, imbes na gantimpala, ay hihingi ako ng kapalit. Ang iyong 3 anak na lalaki
ang magiging kapalit, sabi pa nito. Ngunit bago pa ako makasagot, ay tila nawala na yung boses. At bigla akong nagising sa aking pagkakatulog. Doon ko pa lamang napagtanto na panaginip lamang ang lahat. Agad-agad kong tiningnan ang aking mga anak na katabi namin sa pagtulog. Tulog pa rin sila. At mukhang maayos naman sila. Ganoon din ang aking asawa. Tulog pa ito. Pagkasilip ko sa paligid, madilim pa. Sa tansya ko nasa kalaliman pa ng gabi. Nang masiguro kong ayos ang aking pamilya, ay muli akong bumalik sa aking pagtulog. Kinabukasan, nagpatuloy lang ako sa aking mga gawain. Mga nakagawian ko na. Parang normal lang na araw. Habang nasa bukid ako at inaasikaso ang aming taniman, nakadinig ako ng paghiyaw. Pagkalingon ko ay ang aking asawa. At tumatakbo ito. Bit ang aking anak na lalaki. Biglang nanlamig ang aking katawan sa aking nasaksihan. Humihiyaw at umiiyak ang aking asawa habang karga-karga ang aming anak. Napabalikwas ako sa aking kinatatayuan at kaagad-agad ay tinakbo ko ang aking mag-ina. Pagkadating ko sa aking asawa ay agad nakatuon ang aking atensyon sa aming anak. May mga sinasabi pa yung aking asawa habang umiiyak, ngunit wala na akong maintindihan. Tiningnan ko lamang ang aking anak. Nakapikit na lamang ito. Pilit kong binubukas ang kanyang mga mata. Ngunit hindi na ito dumidilat. Hindi na din humihinga. Sinubukan ko pa itong sampal-sampalin. Baka sakaling bumalik ang ulirat. Ngunit nakailang hampas na ako ay wala na. Wala nang buhay ang aming anak. Napahagulgol na lamang ako habang akap-akap ko ng mahigpit ang aking anak na lalaki. Sinubukan pa namin itong dalhin sa pinakamalapit na ospital. Ngunit sa layo namin sa bayan, ay inabot pa kami ng lagpas 1 oras bago makarating. Hindi ko alam kung ano yung tunay na sanhi ng ikinamatay ng aming anak. Ngunit nung nakarang araw, parang sinipon lamang ito. Nakagawian na sa aming lugar na hindi pinapatagal pag mayroong namatayan. Agad-agad itong nililibing. Kaya ganun din ang ginawa namin sa labi ng aming anak. Nagdadalamhati man, pinilit ko pa ding magpatuloy. Kaagapay ang aking asawa at ang 4 kong mga anak. Habang nasa bahay at nag-aayos ng aming bakod, naglalaro ang aking mga anak sa aming bakuran. Araw-araw naman sa bakuran lang namin naglalaro ang aking mga anak, kaya sanay na sanay nito. Habang may ginagawa ako sa aming bakuran, nakarinig ako ng sigawan ng aking mga anak. Kaya napatakbo na naman ako. Pagkakita ko nakahandusay na sa lupa ang isa kong anak na lalaki. May dugong umaagos sa kanyang uluhan. At nag-iyakan ng iba ko pang mga anak. Nang makita din ito ng aking asawa, ay halos himatay nito. Agad-agad kong binuhat ang aking anak. At pilit kong
dinala sa pinakamalapit na ospital. Ngunit papunta pa lamang sa ospital ay binawian na ito ng buhay. Halos mabaliw-baliw ako ng mga sandaling yun. Hindi ko na nalaman kung ano ba mangyayari sa amin. Walang patidang pagtangis ng aking mga anak, lalo na ang aking asawa. At napakasakit nito sa aking kalooban habang nakikitang nagpipigati ang aking pamilya. Ngunit kailangan kong magpakatatag para na din sa kanila. Iniisip ko na lamang na walang may gustong mangyari to. Ito ay isang aksidente. Nalaglag sa puno ng bayabas yung bata. Bagamat hindi ito kataasan, ngunit sapat na yun upang ikamatay niya. At hindi mo maalis ang hinagpis at dalamhati na nararamdaman naming buong pamilya. Matapos may libing, pinilit naming mamuhay ng normal at mabalik ang aming buhay sa dati. Ngunit kitang-kita ko ang bigat ng kalooban ng aking mga anak at asawa. Makalipas yun hindi ko pa rin sinabi sa aking asawa ang aking napanaginipan. Lumipas pa ang ilang araw hindi pa kami tuluyang nakakabawi mula sa dagok na yun. Panibagong dagok na naman nang madisgrasyang muli ang isa ko pang anak na lalaki. Aksidente itong nadulas sa hagdanan habang nagigib. Bumagok ang ulo at agad niya itong kinasawi. Sunod-sunod na trahedya ang aming nadanasan. Halos mawala ako sa aking katinuan. At muntik-muntikan ko ng kitilin ng aking buhay nang dahil sa labis-labis na kalungkutan. Ngunit tuwing makikita kong aking mga natitirang anak at asawa, ay naiisip ko din na, paano na sila kung pati ako'y mawawala? Ngunit ng mga samandaling yun ay parang gumuguho ang aking mundo. Hindi ko na alam kung paano pa magpapatuloy. Kagaya ng nakaraan, ay nilibing din namin ang bata kaagad-agad. At sa labis na kalungkutan, ay hindi na ako naglalabas ng bahay. Sinasamahan ko na lamang ang aking asawa at 2 anak na babae. Dahil sa labis na hinagpis, ay lagi lang ako nagtutulog. Sa gitna ng aking pagkakatulog, nakadinig na naman ako ng boses. Siya ring boses na narinig ko nung mga nakaraan. Siya rin yun. At dahil kinuha ko ng mga anak kong lalaki, ay papalitan ko yun. Ito ang magiging kabayaran sa pagkuha ko sa kanila, ang sabi ng boses. Sa aking panaginip ay hindi ako umiimik dahil sa labis na galit at hinagpis. Gusto kong magmura. Gusto kong magsalita ng masasakit. Ngunit hindi ko magawa. Tanggapin mo ang aking kabayaran. Dahil pag hindi mo ito tinanggap, ay muli kitang paparusahan. May kapalit na parusa kapag ito ay iyong tinanggihan. Pumunta ka sa iyong dapugan, dyan sa bahay mo. Sa gilid nun ay may makikita ka. Kunin mo yun. Ngunit huwag mo itong ipapakita sa ibang tao maliban sa pamilya mo. Pagkakuha mo nun,
ay umalis na kayo dito sa bahay nyo kaagad-agad at pumunta kayo sa Haro, sa Iloilo. Sabi pa ng boses. Anong gagawin namin sa Haro? Wala naman kaming kamag-anakan dun o kakilala man lamang. Saan kami titira dun? Tanong ko. Sundin mo lamang ang aking pinag-uutos. Pumunta ka kasama ng iyong pamilya sa Haro. Pagkakuha nyo ng bayong. Bago pa ako muling makapagtanong, ay biglang nawala ang boses. At kasabay din ang paggising ko. Kaagad-agad ay pumunta ako sa aming kusina at tiningnan ang dapugan. Ang dapugan po, ang lutuan sa amin na gawa sa lupa. Agad ay tinungo ko ito. Pagkadating ko dun, ay may napansin ako sa gilid ng dapugan. Isang malaking bayong. Hindi ko malaman pero kinalabutan ako pagkakita ko nun. Napahinto ako ng konti. Ngunit nagpatuloy ako sa aking paglapit. Pagkalapit ko, tumambad sa aking harapan ang laman ng bayong. Punong-puno ito ng pera, alahas, at iba't ibang uri ng ginto. Pagkabuhat ko, may kabigatan ito. Kaya agad-agad ko nang ginising ang aking mag-iina. At kaagad-agad pinakuha ang mga damit para makalis na kami sa ibahay. Punong-puno ng pagtataka at gulat na gulat ang aking asawa. Kung ano yung nangyayari sa akin. Marahil ay iniisip nito na sisiraan na ako ng bait. Huwag na kayo magtanong. Tara na, umpisa tayo. Sabi ko. Hindi ko sinabi kung saan kami tutungo. Pero sa Haro kami pupunta. Bagamat hindi ko alam kung anong kahihinatnan namin doon. Dala na rin ang takot na baka parusahan muli kami. Sumunod na ako. Iniwanan na namin ang iba naming gamit. Kung di ilang piraso lamang ng mga damit ang aming daladala. At ang iba pang damit ay iyon ang ipinantakip ko sa bayong upang hindi mahalata ang laman nito. At itinali ko ito ng napakahigpit. Mahirap bumiyahe sa amin, lalo na ganun kaaga. Dahil may kalayuan ang aming baryo. Ngunit sa mga oras na yun, ay halos walang kahirap-hirap ay may nasakyan kami agad. Medyo malayo ang babiyahihin namin. Dahil magkabilang panig yung mula ibahay, ipapunta ka ng Haro. Makalipas ang halos 5 oras na biyahe, ay narating namin ang Haro. Bukod sa layo ng biyahe, ay hindi naman kami nahirapan. Parang maayos yung aming biyahe. Panay tanong ng aking asawa at mga anak kung ano yung gagawin namin sa Iloilo. Nananatiling tikom ang aking bibig. Dahil maging ako ay hindi ko alam kung anong gagawin namin dun. Pagkababa namin sa terminal ng bus, ay hindi ko alam kung saan pupunta o anong gagawin. Nang walang ano-ano, ay biglang may lumapit sa amin na isang lalaki. Sa tindig nito, ay parang may katungkulan nito sa isang munisipyo o isang kawani ng isang lungsod. Lumapit ito at tinanong nito ang aking pangalan. Kaya sinagot ko naman ito nang naaayon sa kanyang mga tanong. Maya-maya pa, nagsalita ito. Tara na po at ihahatid ko na po kayo sa inyong lupain. Pagkadinig ko nun ay nagkatinginan kami ng aking asawa.
Gulat na gulat ako. Matapos yun ay sumakay kami sa isang pampasahirong sasakyan. Ngunit kami lamang ang sakay nun. Yung driver at yung lalaki. Kami lamang. At habang nasa sakyan kami, ay patuloy na nagkukwento ang lalaki na yun. At sinasabi ang ibang detalye ng aming lupa daw. Sa puntong yun ay gulat na gulat ako. Dahil ngayon pa lamang ako nakapunta ng Haro. Kaya lalong hindi ako makapaniwala na may lupain ako rito. Maya-maya pa, may iniabot na mga dokumento sa akin ng lalaki. At dahil hindi naman ako ganun kabihasa sa pagbasa, lalo na pag sa ibang lengguwahe, kaya hindi ko ganong naintindihan ang ibang bahagi ng dokumento. Ngunit, naintindihan ko yung ibang parte. At meron nga itong kinalaman sa lupa na aking pag-aari. At katunayan ay nandoon ang aking buong pangalan. Takang-taka kaming mag-asawa sa aming nakikita at naririnig mula sa lalaki. Makalipas ang halos kalahating oras na biyahe, ay huminti na yung sasakyan. At pumunta kami sa isang may kalawakang lupain na may bahay sa hindi kalayuan. Nagsalita muli yung lalaki. Ito na po yung inyong lupain. At ang mga dokumentong yan ay ang inyong titulo. Iiwan ko na po muna kayo. At umalis na yung lalaki. Hindi ko alam ang isasagot ko sa asawa ko. At lalong hindi ko alam kung paano nangyari to. Pero ang alam ko ay sinunod ko lamang ang sinabi ng boses sa akin. Simula nun, dito na kami sa Haro na nirahan. Hanggang sa magkaanak kaming muli at dito na rin ako nagkaapo. Naging isa kami sa mga may kaya na naninirahan sa Haro noong mga panahon na yun. Napakahiwaga ng ating mundong ginagalawan. Napakaraming bagay ang mahirap ipaliwanag pero nagaganap. Hanggang dito na lamang po. Salamat po sa pakikinig. Magandang araw po. Nais ko lamang pong pasalamat sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Maraming salamat po. Sa lahat po ng ating subscribers, mga silent listeners, maraming salamat po. Nais ko lamang pong i-shout out ang channel po ni Boss Aiko sa Burao. Kumakanta po siya ng mga cover songs. Kung may time po kayo, pakisupport nyo rin po, pakivisit din po yung channel niya. Aiko sa Burao po yung channel. Shoutout din po kay Boss Milan Cañete. Shoutout po sa inyo. Shoutout po kay Boss Roylene Sainz. Shoutout po ito ay mula po kay Rosemary Assessor. Shoutout din po kay Boss Gerard Garcia. Shoutout po ito ay mula po kay Boss Joan Yaon. Shoutout po sa inyo, boss. Shoutout po kay Boss Michael Jan Anore. Shoutout po kay Ma'am Estrella Jimenez. Ma'am, happy birthday po. Happy birthday po sa inyo last March 5. More birthdays to come po. Shoutout din po kay Boss Tencent Shaiya TV. May time po kayo, bisita rin po sa channel niya, Tencent Shaiya TV. Shoutout din po kay Boss Christian Kurt Ismail, si Parsa TZ ng Caloocan. Shoutout sa iyo, boss. Shoutout din po kay Ma'am Helen Ruiz mula po sa Shanghai, China. Ingat po kayo dyan. Shoutout din po kay Boss Dimbos Yumi, kay Boss Jesse Francisco. Boss, maraming salamat po. Shoutout po sa inyo saka sa family niyo po. Shoutout din po kay Boss Digen George. Shoutout din po kay Boss Ryan Noy.
Kay Boss Choco Fudge, shoutout po. Kay Boss Janice, shoutout po. Kay Boss Queenie, shoutout po sa inyo. Shoutout po kay Boss Choji D. Kay Sir Kaurix Nest Animation, shoutout po sa inyo dyan sa Baguio. Shoutout din po kay Boss Ricky Gonzalez at kay Bobby Gonzalez, boss. Maraming salamat po. Shoutout din po kay Boss Iron Chris Ranke, shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Sir Bobby ang Sueco. Shoutout din po kay Boss Sai 1986 Vlog. May time po kayo, bisita rin po sa channel niya, Sai 1986 Vlog. Shoutout din po kay Ma'am Leia Espinosa. Shoutout din po kay Ma'am Lira Stan. Shoutout din po kay Boss Edward Malilin. Shoutout din po kay Ma'am Aubrey Delgado. Sa family po, sa husband niyo po, shoutout po. Kay Ma'am Lawrence Kamaklang, shoutout po. Kay Boss Bestmads, shoutout po sa inyo. Kay Ma'am Belen Kahayag, shoutout po sa inyo, ma'am. Kay Ma'am Olympia Pelgone, maraming salamat po. Kay Boss Tika, alagaan mong pusa ni Tika, shoutout po sa inyo. Kay Ma'am Rosolalia, shoutout po sa inyo. Kay Boss Bells Malbas, shoutout po sa inyo, ma'am. Kay Boss Armando Tobalia, shoutout po sa inyo. Kay Ma'am Eliza Miguel, ma'am, shoutout po. Kay Boss Vinci Mayo, shoutout po sa inyo. Kay Boss Annalyn, shoutout po sa inyo, ma'am. Shoutout po kay Boss Remy, Remy's Kapampangan Recipes. Kung may time po kayo, bisita rin po sa channel niya, Remy's Kapampangan Recipes po. At shoutout po kay Boss Kamandag, Kamandag Pigeon TV. Kung may time po kayo, bisita rin po sa channel niya, kung mahilig po kayo sa mga kalapate. Kung naibigan po ninyo ang aking kwento, pakihit lang po ang like button, pati na din po subscribe. Click na rin po ang notification bell para updated po tayo sa ating mga kwento. Kung may nais po kayong sabihin, pakiiwan lang po sa ating comment section. Maraming salamat.